Eh, ito na nga po yung naging resulta mga paryente, oh. Nasusunog po. Buti na lang na marami pa hong nakapag-survive, pero marami rin pong nasusunog. Talagang hindi nakayanan sa tindi ng init mga paryente. Ayan. Eh, naging aral na kasi natin nangyari po sa ating kamatis na hindi po dumaan sa hardening, kaya maraming namamatay po doon. Pero ito, inumpisahan po natin mag hardening, kaso nga lang sa tindi po ng init mga paryente, hindi pa nga nakaabot po na tanghali, talagang sunog na po sila mga paryente, oh. Kaya yung bala ko nito mga paryente, pag ito po yung nailipat tanim na, eh maglagay po tayo ng bubong po nito, yung po katawan po ng saging. Eh tatakpan po natin siya kasi talagang pag manatili pong ganito katindi yung init mga paryente, iwan ko lang kung ilan na lang pong susurvive po nito. Ayan. Mga paryente, update po tayo dito po sa ating papaya at kalamansi. Uunahin po natin itong ating papaya kasi nung mga 2 linggo na dumidilaw po yung dahon po ng ating papaya at titignan po natin kasi 2 beses po yata natin pinapaduluyan po ito ng tubig lagon. Yan, ibang iba na po siya mga paryente. Ang laki ng pagkakaiba po niya, berdeng berde na po yung dahon po ng ating papaya at saka pansin ko ang lalaki ng puno mga paryente. At tiyak na ito po ay magpang-abot pa po doon sa atong yung isang batch po natin na nasundan po nito nandoon, no? Yan, kasi ang ganda mga paryente, ang lalaki po ng puno po ng ating papaya po rito. At tayo po ay umaasa na hindi pa po ito tatangkad, mamumunga na po ito mga paryente. Ayan, inaasahan po natin yan. At yung po mga kalamansi din po rito, medyo inaasahan din po natin na gumaganda po yung po nila, yung pamumunga po nila. Kasi ito po ating tubig lagon, hindi lang patubig po ito mga paryente, kumbaga 2 in 1. May patubig na, may abono pa. Napakataba po yung ating abono mga paryente, yung ating tubig lagon. Ay, I think God bless. Yan, ito na nga pala yung ating kalamansi. Ayan. At buti na lang kanina mga paryente, biglang umulan. Hindi gaanong kalakasan at saka hindi rin nagtagal, pero kahit papano nadiligan po yung ating, lalo na po rito sa ating kalamansi mga paryente. Kasi makikita ho naman natin, hitik po sa bunga yung ating kalamansi. Kaso nga lang, yan, dahil sa kakulangan po ng tubig, napakatindi po ng init, hindi po siya lumalaki. At matigas po siya mga paryente pag pinisil mo. Pero sana naman ito po gaganda po ito mga paryente dahil pinapadalawian po ito ng tubig lagon, tapos inulan pa po tayo kaninang hapon mga paryente, mga bandang 2:00 po yata ng hapon. Hindi kalakasan, hindi rin matagal yung ulan, pero kahit papano nadiligan po siya. Ayan, at tayo po ay umaasa nito mga darating na araw na gaganda na po itong ating kalamansi. Ayan. Yan mga paryente, isang makulimlim na umaga. At nagtatago po yung araw ngayon, kaya sinamantala na po natin. Babas po tayo at kasalukuyan po sila yung nagpapatubig po rito sa ating papaya. Makikita po natin mga paryente, yung papaya po natin. Sumigla na po yung ating papaya. Ayan. At yun nga, yung humugot po tayo doon.
isang tao po doon sa ating free range. Yung trabaho lang po niya, ito lang po yung pagpapatubig habang medyo mainit pa yung panahon. Ayan, at yung gagawin lang po niya mga parente, iikot na po. Natapos na raw sila dito sa ating kalamansi. At dito na naman, at saka yung ampalaya, tapos na rin po. Pati na rin po yung mga drip irrigation po doon. Siya na po bahala. Nagtalaga po tayo ng isa katao para yun lang talagang trabaho po niya, nagpapatubig. Kasi mahirap na po kasi pag kasamang Denver pang magmamanage na medyo hindi na makayanan. Ang dami pong ginagawa ni kasamang Denver. Ayun na po itong papaya nako. Ang ganda po. Ayan. Napakataba yung ating papaya. Nakatikim po ng yung ating tubig lagoon na hindi lang po patubig. Abono na rin po siya mga pariente. Kaya yung sa ating ampalaya po isang beses na po tayo nagbigay po ng abono po ron. Ayan, ang dali po ng tumubo po ng damo po rito mga pariente. Ito po ay isang sinyalis na yung po ating tubig lagoon ay masustansya. Kasi napaka lago po ng yung damo mga pariente, napakalago. Kaya atang mapipilitan na po tayong gumamit po ng herbicide. Mayroon na po tayong herbicide po doon, kaso lang kako hanggat maaari hindi po ako gagamit po ng herbicide. Pero dito po medyo mapipilitan po tayo kasi hindi po ito madadaanan ng traktor. At saka medyo yun po ating pag gumamit po tayo ng yun po ating mower, medyo matagal din po. Kaya maaari siguro mag-umpisa na po tayo gagamit po ng herbicide. Ayan. Ayan, at ito na rin po yung ating kalamansi mga parente dito banda. Balak po ito lalagyan po ito ng plastic mask katulad po nito mga parente sinampulan ko para yung kung yung intindihin na lang po natin yung damo po rito sa pagitan po ng bawat puno po ng ating kalamansi. Pero yung balak ko mga parente pag umaatake na po yung mayroon po kasing naka-schedule na yung mga mag-OJT at marami po sila. Hindi pa po sila nag-umpisa, mayroon na po silang nilaan na gagawin po rito. Lagayin ko po ito ng plastic mask mga parente. Plastic mask, tapos para intindihin na lang natin ito na lang po yung nasa gitna, yung sa puno po niya wala na pong damo makakatubo kasi lalagyan ho natin ng plastic mask. Yun pong balak kong gawin mga parente kasi napakahirap po pag ganito, napaka lago po ng yabong po, napakasukal at kukonsumo ka talaga ng tao po rito mga parente pag pinagpapadamo po rito dun sa bawat puno. Talagang ilang tao at ilang oras kukonsumuhin mo. Samantala pag nalagyan mo lang ng plastic mask po ito, ayan, yung intindihin natin dito na lang sa pagitan. Ayan, yan ang bala ko po at hintayin na lang po natin kung kailan umaatake po yung mga OGTs po rito. Ayan. Yan mga pariente, update po tayo dito po sa ating kamatis. At tayo po natuwa kasi nag-umpisa na po siya namulaklak mga pariente Ayan. Kaya atang napaaga na naman yung pamumulaklak po nila at yan ang magandang sinyalis mga pariente. Ilang linggo na lang maaari na po tayo makapagpitas ng kamatis. Ito po yung variety po nito mga pariente. Ito po yung Diamante Max powered by East West Seeds. Ayan. At buti na lang na itayo na po yung ating balag mga pariente. Ito yung mangyari po nito mga pariente, yung po mga sanga po riyan itatali po rito para hindi po siya malaglag po yung mga sanga po niya kung sakasakaling dumarami na po yung mga bunga ng ating mga kamatis. Ayan, buti na lang kanina mga pariente biglang umulan, at least kahit papaano nadidiligan po sila. Maganda po kasi yung ulan mga pariente kasi may halo po yung nitrogen. Nakakatulong din po yun mga pariente. Ayan. At yung pong nilagyan po nila po ng balag, bali hanggang doon lang sa pang-anim yata na plot. Kasi yung balak ko kasi namin, yung pong mga natira dyan, ililipat nga dito po sa may bakante. Kaso medyo alanganin po ako mga pariente kasi medyo malalaki na po sila. Baka mamatay po sila pag ginagalaw. Kaya sabi ko ni kasamang Denver, hahayaan na lang po natin. Huwag na lang gagalawin kasi mahirap na malalaki na sila mga pariente
Eh pag hinukay po natin yan, inilipat, baka may magtampo at mamamatay. Di bali na, marami pa naman tayo mga pagtaniman po banda roon. Ayan, kaya sabi ko wag lang galawin mo na ito kasi baka mamaya magtampo, mamamatay. Ayan, ito na po yung ating kamatis mga pariente. Medyo ano, yun na, namumulaklak na po sila. Mukhang napaaga po yata. Ayan, ayan mga pariente, ano, silip tayo dito po sa ating punlang siling panigang at saka siling atsal. Ipinagbilin ko po kasi kay ano, yung pong ating guard na tuwing umaga ilalabas po yung ating punla at ilalagay po rito sa labas para maumpisahan na po natin yung pong hardening po niya. Pero sa sobrang tindi po ng init mga pariente, yung ang pinagbilin ko lang mga pariente ha, mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Pero ang nangyari mga pariente, sa sobrang tindi po ng init, sunog po. Ito na nga po yung naging resulta mga pariente, oh. Nasusunog po. Buti na lang na marami pa kong nakapag-survive, pero marami rin pong ano, nasusunog. Talagang hindi nakayanan sa tindi ng init mga pariente. Ayan. Naging aral na ho kasi natin, nangyari po sa ating kamatis na hindi po dumaan sa hardening, kaya maraming namamatay po doon. Pero ito, inumpisahan po natin mag-hardening. Kaso nga lang, sa tindi po ng init mga pariente, hindi pa nga nakaabot po na tanghali, talagang sunog na po sila mga pariente, oh. Kaya yung bala ko nito mga pariente, pag ito po yung nailipat tanim na, maglagay po tayo ng bubong po nito, yung po katawan po ng saging. Tatakpan po natin siya kasi talagang pag manatili pong ganito katindi yung init mga pariente, iwan ko lang kung ilan na lang pong susurvive po nito. Ayan. Yan mga pariente, lumubog na po yung araw at singit po tayo. Sisilipin po natin yung pong pinula nilang ano, okra. Direct seeding po yung ginawa po natin doon po sa okra po natin. Hindi naman maselan po yung okra. Nagpunda na po sila kanina. Yan, yung dalawang plat na yan mga pariente, may nakalagay na mga buto na po riyan. Yung dalawang plat na yan. Ayan. At saka yung nga palang ating ano, siling panigang mga pariente at saka siling asal dito po. Kailangan next week sana matapos na po nila itong ano, gumawa po ng plat kasi nag-o-overdue na rin po yung ating ano, siling ano, panigang at saka siling atsal. Kailangan magawa na po yun ng plat para mailipat tanim na po yung ating ano, sili. Ayan. Ayan mga pariente, ayan, naipatayo na rin po natin yung ating mga poste. Ito po paglagyan po natin ng solar lights mga pariente na kahit papano sa gabi medyo maliwanag po siya ng kaunti po rito. Medyo masukal po rito mga pariente kasi wala ho tayong crops na tinatanim doon banda, kaya bihira lang po ito dinadaanan. Yung dumaraan lang po rito mga pariente, ito lang po yung ano, yung ating mga saging, nag-harvest po na saging, kaya medyo masukal po yung damo po rito kasi hindi nga nadadaanan lagi. Kaya ito nga pala yung ating sagingan mga pariente dito sa area na ito kasi marami ho tayong area dito po sa sagingan po natin. Meron dun sa kabilang dulo, dun banda mga pariente, marami din po saging doon. Yan, dami po bunga mga pariente, oh. Yung po ating saging. Ayan. Dito po rin banda, ang daming ano, bunga. Mate, wa ka ni bitin dire? Wa kay bitin, tagasa sagboto eh. Dinala ko blahos. May kay giabot ninyo diri yun, naigo ra ba? Pikas, okay ra dito. At ito dito, tulo diri, amayo. Tulo, okay ra, at least nai muamag diri dapit. Oh. Okay ra ninyo at least muamag lang siya. Yan, medyo ang sabi ano, yung poste po rito, yung pagitan po niya, medyo malayo ikumpara doon sa kabila. Marami po kasi tayo crop doon, nakatanim doon sa kabila mga pariente, at saka yung pong tirahan po ng ating mga kasamahan nandoon din sa kabilang dulo. Kaya medyo mas maiksi po yung pagitan po ng bawat poste doon banda. Ayan.
mga paryente, ito na pala yung po ating ano, pahilaw dito po sa loob ng ating farm. Dulot-dulo po ito mga paryente. Yung po ating poste doon sa dulo doon. Tapos yung iba naman hanggang doon po sa kabilang dulo mga paryente. Medyo may kalayuan yung distansya po ng ating ano, poste. Pag madilim mga paryente, ano, maliwanag na po yan pag ano, tuwing gabi. Kahit hindi po masyadong maano po yung ating ano, solar. Malakas, 2,000 watts po yung ating solar mga paryente. Pero sa tingin ko po ano, hindi po abot ng 2,000 watts po yun kasi hindi naman talaga siya no, yung pang ilaw sa karsada. Kahit paano mga paryente, tuwing gabi meron na po tayong ilaw po rito. At yung po ating mga kasamahan na nandoon yung lungga po nila, yung bahay po nila, hindi na po sila mahihirapan. Kasi isang beses nga, yung isang kasamahan po natin, may daladalang itak. Kako bakit may dalang itak, may kalaban. Sabi po niya ano, baka mamaya may ahas po dadaan sa harapan po niya, ay talagang tatagain daw niya. Yan.